Dadako po tayo ngayon sa pinakamasarap na bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon, at ito po ay ang pagbibigay po ng ating ikapo or tithes and offering para po sa ating Panginoon. Nung ako, kwento lang po sandali. Nung ako po ay bago-bago sa iglesyang ito, siyempre bago po, hindi pa ako nabibigay ng aking tithes. Doon po ako sa kung saan ako nagsisimba sa aking previous church. Siguro po dahil nabamasid-masid or wala pang conviction or whatever. Tapos sumunod po, medyo nadismaya po ako, no po, to be honest. Kailangan po pala isulat yung pangalan dun sa sa isang sheet of paper. Kailangan po palang isulat. So, sabi ko, sa isip-isip ko, sabi ko, bakit? What's the purpose? Bakit kailangan pang isulat? Ano po? So, sa mga napuntahan ko ng churches na nadaluhan ko, hindi naman nila pinapractice yung gano'n, ano po. Pero siguro lalo na sa mga malalaking churches, hindi naman na kailangan yung gano'n pa, ano po. Medyo iba po yung pakiramdam ko. So, nagmasid-masid lang naman po ako. Pero alam niyo po, later on, nagkaroon na rin po ako ng conviction na talagang proud na rin po akong isulat yung aking pangalan. So, bakit po? Kasi po, ang gusto ko lang pong ibahagi yung natutunan ko, bakit nga po kailangan isulat pa, Ang nakita ko po doon at natutunan sa Panginoon is yung, unang-una is yung katapatan po natin kung paano po ba tayo nagbibigay ng ating ikapo na may bukal sa ating puso at tapat po na ibinibigay talaga po natin yung 10% po ng ating mga natatanggap natatanggap or mga kinikita natin sa ating pong mga paghahanap buhay, po. Pagkatapos po ng faithfulness ay natutunan ko rin po yung cheerful giver. Kasi po sana pong bumubukas, sunod-sunod na po yun masaya ka na pong nagbibigay. Hindi na po yung parang napipilitan, hindi na po yung parang merong may bigat sa dibdib, po. Natutunan ko po yung cheerful giver. And then po, last, ang natutunan ko po ay yung malaman mo na saan ba nanggagaling talaga yung ibinibigay mo? Hindi naman sa iyo, di po ba? Binibigay mo yun, bahagi lamang po yun ng kung ano yung natatanggap natin sa Panginoon. So, tatlo po yun na natutunan ko sa Panginoon na lagi ko pong inaalala when it comes to tithes and offering. At meron pong verses na very strong and powerful with a promise. Basahin po natin sa Malakay 3:10 to 12 or 11. Sabi po dito, bring the whole tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be enough room to restore it. 11, I will prevent pests from boring your crops, and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord. May pangako po ang Panginoon, na subukan niyo ako kung hindi ko ibigay sa inyo ang masaganang pagpapala. Nasubukan niyo na po ba sa inyong buhay na yung sa dami ng tinatanggap niyong pagpapala, na-bless niyo na yung pastor niyo, na-bless niyo na yung kaibigan niyo, na-bless niyo na yung member mo, and yet, sobra pa rin. Di ba? Hindi natin malaman kung saan nanggagaling sunod-sunod dating ang mga pagpapala, Napakasarap po na isipin na sa lahat ng yun ay malalaman natin at mararamdaman natin, makikita natin po na tunay na ang Panginoon ay tapat sa atin. Alam naman po natin na ang ating source ng lahat ng natatanggap natin ay galing lamang naman po sa Panginoon. And then yung sabi po dun sa pangalawa, sabi dun, I will prevent pets. Sabi po dun,
iingatan daw po niya, pangako po ito na iingatan daw po niya kung ano man yung pinanggagalingan or pinagkukuhanan ng ating mga natatanggap, ng ating mga blessing, yung ating mga trabaho, yung ating mga lahat po ng sources ng income natin. Yun po ang pangako ng Panginoon. Kaya po, wag po tayong mag-atubili sa pagbibigay po ng ating ikapo. 10% lang naman po yun. Pwede po bang sabihin niyo sa katabi niyo, ibigay mo na. Pakisabi nga po sa katabi niyo, ibigay mo na. Ayan, maraming salamat po, ano? Ipas po natin ang ating mga ikapo. Nawawala na sa akin. Ayan. Panginoon, maraming salamat po sa opportunity na muli sa araw na ito, Panginoon, ay maibigay namin at may pagkaloob namin sa iyo, Panginoon, ang 10%, Lord God, ng kung ano yung binibigay mo po sa amin. Lord, we thank you, Lord, sa lahat po ng pagpapala na tinatanggap namin sa iyo. At muli, Panginoon, ay magpupuri at magpapasalamat kami sa katapatan mo sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Sambahin po natin ang ating Panginoon. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang, ihahayag ang iyong kadakilaan. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa, sila'y nagdiriwang, ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'y sasambitin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamahil. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng